Hi guys, this video is for OFW again. Magbabakasyon kasi ako sa Pilipinas and nakagawa ako ng OEC para ma-share ko sa inyo yung bagong proseso at paraan which is valid for 2026. Before we start, quick info muna. Para saan ba talaga ang OEC? Ito ay ginagamit ng mga OFW nga palabas ng Pilipinas or pabalik ng abroad. Besides sa work visa, passport, and flight ticket, kailangan mo rin ng OEC. Kung wala ka neto, pwede kang ma-offload. For direct hire naman, kailangan nyo din ng OEC. Pero ibang paraan yun guys. It will be in a separate video. Ang OEC ay katumbas ng eGov OFW Pass. In this recording of the video, ay OEC pa din ang hinahanap palabas ng Pilipinas. Okay, simulan na natin. Bisitahin ang website onlineservices.dmw.gov.ph. Kung meron ka ng account, mas madali na. Click Let's Go and then click Register. Click I acknowledge. Tapos, sasagutan mo lang yung mga information na to. Yung first name, last name, middle name, kung meron kayong suffix name. Gender, kung babae ba o lalaki. Birthday, kaarawan nyo, at email address. Pag nasagutan nyo na yan lahat, may isasend sa inyo na OTP. Anyway, meron akong tutorial para dito. Step 1, paano mag-register ng account. Panoorin nyo na lang to guys. Let's say, okay na nga lahat. I-click na natin yung Let's Go. Tapos mag-login. Gamitin nyo nga yung email address and password. Tapos makikita nyo na yung dashboard. Ang una nyong gagawin ay mag-upload ng selfie para sa profile picture nyo and passport photo. Click natin yung attach profile picture. Take note, dapat less than 2 MB lang yung file, malinis yung background at malinaw yung photo. Click choose file para mahanap yung picture and then click upload. Tapos lalabas na dyan yung profile picture nyo. Pareho lang din ang gagawin natin. Click attach passport, choose file para mahanap yung picture ng passport nyo and then click upload. Ito yung part kung nasaan yung pangalan, passport number, tapos lalabas din dyan after nyo ma-upload. Dito na tayo sa My Profile, sa kaliwa. Meron pala akong step 2, complete guide dito sa My Profile na to. Sundan nyo na lang kung gusto nyo. Sagutan nyo yung mobile number and contact number. Pwedeng number sa Pinas or number sa abroad. Basta pareho yung sagot dito. Weight in kilograms, height in meters, kung gaano kayo katangkad. Civil status, kayo ba ay single, married, piliin lang ang sagot dito. Religion, Catholic, Christian, and so on. Yung full name, email address, birthday, gender. Hindi na natin sasagutan yan guys kasi POEA lang ang pwedeng magbago niyan. Next naman, address nyo sa Pilipinas. Province, anong probinsya, municipality, saang munisipyo, and anong barangay. Next, birthplace, kung saan kayo pinanganak. Next naman, mother's maiden name. Mother nyo. So, last name, yung apelido niya, first name, at yung middle name niya. Doon naman tayo sa identification. I recommend maglagay kayo ng dalawang file dito. Passport and work visa. Same process lang naman kung paano mag-upload. For passport, ito yung passport number. For work visa, ito yung work visa number nyo. And then sa issue date, kailan nyo nakuha yung passport or work visa, and expiry date, kung kailan ma-expire. Tapos, click submit para lumitaw na dito yung passport, work visa, or pag-ibig number nyo. Tapos sa baba naman yung my family beneficiary. So maglalagay tayo ng isa. Piliin nyo yes, set as beneficiary. Gender, kung babae ba o lalaki. Tapos sa part na to, kung anong relasyon nyo doon sa beneficiary. Pwede yung mother, kapatid nyo ba ilalagay, or sarili nyo, self. Pag napili nyo na, sagutan na yung first name, middle name, last name, and kung merong suffix name. Sagutan din yung birthday, mobile number, and telephone number. Pareho lang ang isagot nyo. Ilagay din ang email address nila or email address mo kung ikaw ang beneficiary. Yung address and other details kahit wag yun ang sagutan. Click save, tapos lilitaw din dyan yung dinagdag mong beneficiary. Scroll up, i-click nyo yung update profile, and then save changes. Kung kakagawa nyo lang ng account nyo sa e-registration, kailangan nyo maghintay ng 24 hours or isang araw. Pinaprocess pa kasi ng POEA or DMW yung records nyo. Kunyari, nakalipas na yung isang araw, doon naman tayo sa loob ng balik manggagawa para makakuha na tayo ng OEC. I-click nyo yan.
dapat naka-green check yung passport. Kasi nga, nilagay na natin guys sa profile and yung picture. Yung pag-ibig naman, ignore nyo lang kung hindi nyo nagawa. Press next. Ilagay nyo na yung flight details. Kailan ba yung flight nyo pabalik abroad or palabas ng Pilipinas? Kung mailagay nyo man yung flight nyo, pauwi ng Pilipinas, is still fine guys. Dito kasi magbabase yung 60 days validity ng OEC mo. Kaya ganito yung validity ng OEC ko. Another thing to note, dapat guys yung passport nyo ay 6-month valid. Normal protocol yan guys, kahit saan kayo pumuntang ibang bansa. Pag okay na, click next. Mapupunta na kayo sa e-registration details or information ng work contract nyo online. Scroll down, makikita nyo yung 4 na check na to. OFW clear, principal, ito yung employer nyo. Position, ito yung trabaho. And country, ito yung job site kung saan kayo nagtatrabaho. Kailangan nyo sagutan either yes kung wala ngang nabago or no kung merong update. First question, pareho ba ng employer ang babalikan ko sa ibang bansa? Yes. Babalik ako sa parehong employer ko. Next question. Pareho ba ng bansa ang babalikan mo? Same pa rin yung sa akin, Singapore pa din, kaya yes ang isasagot ko. Next, pareho ba ng trabaho ang babalikan ko sa ibang bansa? Yes din, dahil same ang job position ko. Last question, to clarify lang kung tama lahat ng mga sinagot mo about your work. So wala nga binago sa akin, kaya yes din ang isasagot ko. So congratulations guys kung ganito rin yung sa inyo. View OEC. Merong message tulad nito na pwede nyo nang ma-access yung OFW Pass gamit ang eGov.ph app. Ito yung bagong updates ng DMW. Kung gamit mo ay cellphone, i-screenshot nyo na lang to and then i-save sa cellphone at mag-print ng 2 copies just in case. Para sa refund nyo na 550 pesos, terminal fee refund. Meron din akong guide kung gusto nyo malaman kung paano. Hindi nyo na kailangan pumunta ng POEA or DMW kapag nakuha nyo na to. Basta make sure guys, tama yung information ng OEC nyo. Pero what if hindi lumabas yung View OEC? Ito lagi ang malaking problema. Kung first time kayong kukuha ng OEC, sa POEA kasi ang first release ng OEC nyo. Mapupunta lang tayo rito sa Select Transaction guys. I have a tutorial kasi dito. Step 4, anong isasagot nyo sa transaction? Change employer. Kapag nagpalit nga kayo ng employer or company. Change job site, nagpalit kayo ng bansa or nalipat ng ibang bansa. No records with POEA, ito yung mga tourist or student pathway. Lumabas ng Pilipinas at nakakuha ng trabaho abroad. Change position, nagpalit ka ng trabaho. Na-promote ka at nabago yung trabaho mo sa work visa. Watch listed, ito yung mga bad records sa DMW. Pero hindi naman yan common guys. No deployment date sa contract. Kapag nakakatanggap kayo ng ganitong error, yan ang pipiliin nyo. And last 2 options, no BM online record or verified work contract. Pwede nyo piliin yan guys kung first time nyo kukuha ng OEC or verified na yung work contract nyo, nakakuha na kayo ng OEC before pero suddenly ayaw ulit. So ito yung mga safe options na pwede nyo piliin. So straightforward naman yung mga ibang isasagot nyo dito guys tungkol sa trabaho nyo. Yun lang guys, para hindi na humaba yung video. Please check out my channel. Step 1, 2, 3, and 4. Nandyan lahat yan. Kompleto yan. If you're still here, thanks for watching. Subscribe kung hindi pa. I will see you in my next video.